Mga factory sa China pinadapa ng husto ng taripa ng Amerika. Ano na kaya ngayon ang gagawin nila? Kakayanin pa ba nila ang pambabayo ng Amerika? Sa video na ito magpapakita kami ng mga ebidensya at mga saksi sa tunay na nangyayari ngayon sa loob ng China dahil sa maladilubyong taripang ipinataw sa kanila ng Amerika. Pero bago tayo magsimula ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe para naman ma-update kita sa mga latest developments sa buong mundo. Kaya naman simulan na natin. Nanggaling mismo sa Chinese Embassy ang isang babala at ito ang linya nila kung gusto ng Amerika ng giyera. Kahit ito'y trade war, tariff war o kahit anong uri ng giyera, handa kaming lumaban hanggang dulo. Kung ikaw ang Secretary of Defense ng Amerika, paano mo ito tatanggapin? Sagot nila, handa kami. Ang mga taong nagnanais ng kapayapaan ay kailangang maghanda para sa giyera. Kaya nga nila muling pinapalakas ang kanilang militar at binabalik ang disiplina ng pagiging mandirigma dahil alam nilang hindi ligtas ang mundong ginagalawan natin ngayon. At ngayon nga, tuluyan ng sumabog ang sigalot sa pagitan ng Amerika at China. Isang matinding labanan sa ekonomiya. Tingnan mo na lang ang dami ng mga container na tambak sa mga pantalan sa China. Lahat yan, pawang mga produktong hindi maipadala sa labas ng bansa. Ang mga negosyo sa China, paunti-unti nang bumabagsak mula sa maliliit na negosyo hanggang sa mga higanting kumpanya tulad ng Temu. Lahat sila ay nabubulok sa loob ng krisis. Kakatapos lang i-anunsyo ng Temu na ititigil muna nila ang lahat ng kanilang ads sa Amerika. At dahil dito parang binagsak sa bangin ang kanilang ranking sa mga app store mula sa tuktok ngayon. Halos hindi mo na sila makita at hindi lang Temu ang apektado. May mga port sa China na nagsasara. At may mga pabrika na literal na sinusunog ng mga trabahador. Galit sila dahil ilang buwan na silang hindi pinapasahod. Maririnig mo pa nga sa isang video ang sabi ng isang empleyado, "Tapos na akong maglinis, tapos na ang shift ko. At ngayong araw din, nawalan ako ng trabaho. Saan ako hahanap ng bagong pagkakakitaan? Wala nang order, wala rin akong pera para mabuhay." Ang dami na ngayong nawawalan ng trabaho dahil sa umiinit na trade war. Hindi lang mga empleyado ang apektado, pati mga negosyante mismo. Isang business owner sa industriya ng tela ang nagsabi, "Mula nang tumaas ang buwis ng Amerika, unti-unting nawala ang mga customer namin. Yung iba kinansela ang order. Ang hirap talaga. Noon pa man mahirap na, pero ngayon halos imposible na. At kung susubukan nilang ibenta ang produkto sa lokal na merkado, mas lalo lang silang natatalo sa matinding kompetisyon. Parang itlog na sobra-sobra, nabubulok na lang sa imbakan kasi wala nang bumibili." Habang naghihirap ang mga tao, may mga pabrika na tuluyan ng nagsara. Sa Nanjing, isang Volkswagen factory ang isinara matapos ang 16 na taong operasyon. At dahil dito, nagprotesta ang mga manggagawa dahil hindi sila pinasahod. Pero sa halip na solusyon ang ibigay ng gobyerno, heto ang sagot ng mga malalapit kay Xi Jinping. Si Wang Qishan, dating Vice President ng China at matalik na kaalyado ni Xi, ay minsang nagsabi, "Hindi kami natatakot sa trade war. Kayang mabuhay ng mga Chinese kahit isang taon lang ang kinakain nila ay damo." Nakakatawa pero nakakalungkot. Bakit? Dahil ang taong ito, mayaman, posibleng milyonaryo. Kaalyado siya ng isang leader na ang tinatayang yaman ay aabot sa $1 billion. Habang ang mga tao ay nagugutom at naglalaban para sa karapatan nilang mabuhay, siya ay nagsasabing damo ang kainin nila. Parang yung eksena sa pelikulang Shrek, sabi ng hari, "Marami sa inyo ang mamamatay sa gerang ito at isa itong sakripisyong handa kong gawin." Ganito rin ang ugali ng gobyerno noon pang panahon ni Mao. Noong dekada 50, milyon-milyong Chinese ang pinabayaan sa gutom habang ipinipilit ni Mao ang kanyang mga prinsipyo. At ngayon tila ganito ulit ang nangyayari. Ginagamit nila ang mga lumang propaganda ni Mao at inaangkat ito para isulong ang isa na namang panibagong sakripisyo. Sa madaling salita, sa halip na protektahan ng mamamayan, inuuna ng pamahalaan ng pride at kapangyarihan. Ang resulta, gutom, protesta, pagkawasak ng negosyo, at isang bansa na dahan-dahang nilalamon ng sarili nitong sistema. Tingnan mo ang mga litrato sa screen. Si Mao Zedong isa sa mga pinakakinatatakutang diktador sa buong kasaysayan. Mas marami pa siyang napatay kaysa kina Stalin at Hitler. At ang mas masakit pa, sarili niyang kababayan ang pinatay niya. Mahigit 60 milyong inosenteng Chinese ang namatay sa gutom. At hindi ito dahil sa digmaan, panahon ng kapayapaan ito. Pero dahil lang sa kagustuhan ni Mao na ipilit ang komunismo, hindi niya inintindi kung ilang buhay ang kailangang mawala.
Ngayon si Xi Jinping at ang buong Communist Party ng China ay tila bumabalik sa parehong daan. Ginagamit nila ang mga dating talumpati ni Mao para palakasin ang damdamin ng mga mamamayan. Oo, mismong yan ang ipinopost nila sa social media. Isa sa mga propaganda nilang pahayag ay ito. Kung gaano man katagal ang digmaan, hindi kami susuko. Hindi kami ang magdedesisyon kung kailan ito matatapos. Depende yan sa presidente ng Amerika. Pero kahit gaano pa katagal yan, lalaban kami hanggang sa kami magtagumpay. At hindi lang yan basta mga video. Gumagastos din ng CCP ng milyon-milyong pondo para bayaran ng mga internet commentator. Mga taong ang trabaho ay idepensa ang gobyerno online, i-downvote ang mga videos na kritikal sa kanila at patahimikin ang sino mang tumutuligsa sa Communist Party. Kaya kung maaari lang, kung gusto nyong labanan ng ganitong klase ng propaganda, isang simpleng like at subscribe lang sa video na ito ay malaking tulong na para maabot natin ang mas maraming tao sa algorithm. Ngayon bilang ganti ng CCP sa mga ipinataw na buwis ng Amerika, ipinatupad nila ang isang ban. Lahat ng Hollywood movies hindi napapayagang ipalabas sa China. Malaki ang epekto nito dahil dati malaking merkado ang China para sa mga pelikula sa Hollywood. Pero heto ang magandang balita. Dahil wala nang takot ang mga producer na maban sa China, asahan nating mas magiging totoo at matapang na ang mga kwentong ilalabas nila. Posibleng simula na ito ng mga pelikulang tatalakay sa mga sensitibong isyong matagal nang tinatabunan, katulad ng Tiananmen Square Massacre at Cultural Revolution. Exciting, di ba? Habang isinusulong ng CCP ang mga ban na ito, may isa pang agenda silang pinapalaganap galit sa Amerika. Tingnan mo ito, ayon sa report ng CCTV News na direktang pinapatakbo ng gobyerno. Nagkakagulo raw ang mga Amerikano sa supermarket, nagsisiksikan at nagkakagawan sa mga bilihin dahil sa takot sa taas presyo dala ng taripa. Pero teka, ang problema, ang video na ginamit nila ay mula pa noong taong 2015. Oo, halos isang dekada na ang nakalipas. Fake news na, recycled footage pa. Ibang level ng propaganda ito. At kahit na dinadaya ng gobyerno ang balita, hindi naman nila kayang pigilan ang mga totoong Chinese na nasa Amerika. Marami sa kanila ang hindi nasang-ayon sa CCP, kaya't sila mismo ang nagpo-post ng katotohanan. Sa isang video galing kay Tommy na nakatira sa Los Angeles, sabi niya, walang panic buying dito. Maraming Chinese-made products sa grocery pero walang nagkakagulo. Sila San naman, isang Chinese sa Seattle, nagpost ng video sa isang Costco. Komento niya, kalokohan lang yang sinasabi ng TikTok, walang looting. Tahimik ang lahat. Kaya malinaw, imbento lang ang mga kwento ng state media. Isang malaking kabalintunaan. Habang abala ang CCP sa paggawa ng pekeng kwento, pinipili naman nilang balewalain ang tunay na hinaing ng sarili nilang mamamayan. Tulad ng kwento ng isang bagong graduate ng law school na halos maluha sa social media dahil sa napakababa ng sahod na natatanggap niya. Narito ang kanyang hinaing. Sabi ko sa supervisor ko, gusto ko ng insurance. Kahit bawasan ang sahod ko basta may seguridad ako. Ang sahod ko buwan-buwan ay 25,000 Taiwan dollars. Pagkatapos ng kaltas, halos 18 hanggang 19,000 na lang ang natitira. 12 oras akong nagtatrabaho bawat araw. Ang katumbas niyan, 30 higit na Taiwan dollars kada oras. Bakit ko gustong may insurance? Kasi kung maaksidente ako at ayaw niyong sagutin ng gamutan, kailangan ko pang kumuha ng abogado para magsampa ng kaso. E paano kung wala akong pambayad sa abogado? Araw-araw akong pinapagalitan, nilalait ng mga nakakataas at wala ni katiting na respeto mula sa mga kasamahan ko. Ako'y isang caregiver. Pinapaliguan ko ang matatanda, pinapakain, minamasahe at nililinis ang dumi nila. Para sa kanila, isa lang akong katulong. Para sa amo ko, isa lang akong makinang walang karapatan. Isang tanong ang bumabalot sa kanyang salaysay. Paano kami tatratuhin bilang tao kung mismong sistema ang nagpapabigat sa amin? At hindi lang siya ang ganyan. Maraming manggagawa sa China ang araw-araw nagbubuhat ng mabigat, nagtatrabaho ng lampas oras, walang day off at walang benepisyo. Kung magkasakit sila, problema nila yon. Dahil kung hindi sila kikilos, gutom ang pamilya nila. Sa ganitong kalagayan, hindi mo maiiwasang tanungin. Habang ang mga leader ay nagpapayaman, isang bagong graduate mula sa law school ang napilitang maglabas ng hinanakit online. Ayon sa kanya, ang sahod niya ay 2,500 yuan kada buwan. Pero matapos kaltasan para sa Social Security, ang natitira na lang sa kanya ay 700 yuan. Ibig sabihin, halos 30 yuan lang ang kinikita niya bawat araw.
Isipin mo yun, isang taong nagtapos sa batas pero halos hindi sapat ang kinikita para mabuhay araw-araw. Tapos may maglalakas loob pa sa gobyerno na sabihing kayang kumain ng damo ng mga mamamayan ng isang taon. Talaga? Ganito talaga ang nangyayari kapag sobrang yumaman ang mga nasa kapangyarihan. Hindi na nila naiintindihan ang totoong kalagayan ng ordinaryong tao. At alam mo kung anong nangyayari kapag nagugutom ang mamamayan at wala nang matakbuhan? Hindi na lang sila nananahimik, hindi na lang sila nagrereklamo online. Umaabot na sa sukdulan ng galit at sinusunog nila ang mga pabrika mismo kung saan sila nagtrabaho. At matagal nang nangyayari ito kahit bago pa sumiklab ang trade war. At ngayon lalo pa itong tumitindi. Sa pagtatapos ng taong 2024, maraming ulat ang lumabas tungkol sa mga pabrika sa China na sinilaban mismo ng mga manggagawa. Bakit? Dahil hindi sila binayaran at wala silang perang pamasahe pauwi para makasama ang pamilya sa Lunar New Year. Ngayong taon naman, habang nagbabalikan na ang mga tao sa trabaho, muli na namang nagkakaroon ng sunog sa iba't ibang bahagi ng bansa at mas mabilis pa ang pagkalat nito ngayon. Noong ika-17 ng Pebrero, alas 6:33 ng umaga, isang malaking sunog ang sumiklab sa Guangchen Industrial Park sa Jiangbei District, Chongqing. Tumagal ng mahigit 7 oras ang sunog at tuluyang nilamon ng buong bodega. May mga video pa na kumalat online. Makikita mong tinupok ng apoy ang gusali habang makapal na usok ang umaakyat sa langit. Pagsapit ng alas 10, dumating ang mga mamamahayag pero hinarangan na ng pulis ang mga daan. Kahit ang mga tao at sasakyan hindi na pinapalapit. Gumamit pa ng mga fire hose na may habang 1 kilometro para makakuha ng tubig mula sa kalapit na ilog. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang mga insidente. Noong ika-14 ng Abril sa Xinghu, China, isa pang sunog ang naganap. Ngunit mas nakakagulat, may mga narinig pang pagsabog. Ayon sa ilang netizen, ang nasunog na kumpanya ay gumagawa raw ng gamit para sa military training. Lahat ng ito, malinaw na nagpapakita ng galit ng mamamayan. Sa totoo lang, hindi mo makikita sa kanila ang kagustuhang kumain ng damo ng isang taon, gaya ng sinasabi ng mga leader ng Communist Party. Ang totoo, ang ekonomiya ng China ay nakadepende pa rin sa Amerika. Kailangan nila ng dolyar mula sa US. Kailangan nila ang consumer market ng Amerika. Alam mo ba kung gaano kalaki ang ine-export ng China sa Amerika kada taon? Mahigit 450 bilyong dolyar ang halaga ng produkto ang ipinapadala nila roon. At hindi pa kasama dyan ng mga produktong dadaan muna sa Hong Kong, Vietnam, Cambodia o Mexico na sa huli pumapasok din sa Amerika. At dito papasok ang tanong, paano sinubukang harangin ng US ang ganitong galawan? Ang sagot, tariff loophole shutdown. May isang batas sa Amerika na tinatawag na de minimis provision. Ayun dito, kung ang halaga ng produktong ipinapasok sa bansa ay mas mababa sa 800 dolyar, hindi ito kailangang ideklara sa customs at hindi rin ito papatawan ng buwis. Maganda ito para sa mga Amerikano. Halimbawa, kapag may biniling souvenir mula sa ibang bansa, hindi na kailangang bayaran ng tax kung maliit lang ang halaga. Pero ginamit ito ng mga higanting kumpanya tulad ng Temu at Shein para sa kanilang sariling interes. Paano nila ito ginawa? Simple lang, pinapadala nila ang kanilang containers sa mga bansang tulad ng Mexico o Canada. Pagdating doon, hinahati-hati ang mga orders sa maliliit na packages na hindi lalampas ng 800 dolyar ang halaga bawat isa. Pagkatapos, ipinapasok nila ito sa Amerika sa pamamagitan ng land border na halos hindi na dadaan sa mga mahigpit na buwis at inspeksyon. Ang resulta, mahigit 1 bilyong package ang naipasok ng Temu at Shein gamit lang ang loophole na ito noong nakaraang taon. Pero ngayon isinara na ng US ang loophole na yan. At yan ang isa sa mga pinakamalaking dagok sa negosyo ng China. Kaya hindi kataka-taka kung bakit kaliwat ka na ng galit, sunog at pagkakagulo sa loob ng bansa. Dahil sa ginawa ng Temu at Shein gamit ang de minimis loophole, nakalusot sila sa pagbabayad ng buwis kahit milyong-milyong produkto ang pinapasok nila sa Amerika. At hindi lang yan ang problema. Dahil sa ganitong sistema, hindi pa rin ito isinasama sa opisyal na talaan ng trade deficit sa pagitan ng US at China. Ayon sa opisyal na datos, nag-e-export lang daw ang Amerika ng 150 bilyong dolyar na produkto sa China. Pero 450 bilyong dolyar naman ang inaangkat natin mula sa kanila. Ang ibig sabihin niyan, 300 bilyong dolyar ang tinatayang trade deficit ng US. Pero ang totoo, mas malaki pa riyan ang tunay na bilang. Hindi kasama sa bilang ang mga produktong dumaan sa mga loophole at padulas. Kaya habang akala natin na kontrolado ang sitwasyon,
mas malala pa pala ang epekto nito sa ekonomiya ng Amerika. Pero kung may magandang naidulot ang trade war na ito ay ang katotohanang mas nakadepende ang China sa US kaysa ang US sa China. Tayo ang bansang may deficit, tayo ang bumibili, tayo ang pamilihan. Kaya sa huli, mas kailangan ng China ang dolyar ng US kaysa kailangan natin ang murang produkto mula sa kanila. Kung iisipin mo ng mas malalim, sa mga panahong may taripa at batas na nilalabag, ang tanong ay, sino ang may flexibility at sino ang wala? Ang mga Amerikano. Kaya nating ilipat ang demand natin sa ibang bansa. Pwede tayong bumili mula sa Vietnam, India o iba pa. Pero ang China, nakagapos ang mga pabrika nila sa mismong lugar kung nasaan sila. Hindi nila pwedeng ilipat ang buong industrial complex sa isang iglap. Nasanay ang mga manggagawa nila na para lang sa US market. Kaya kung putulin natin ang demand natin, wala silang ibang mapagbebentahan. Sa economics, ang tawag dito ay incidence. Kung sino ang huling sasalo ng epekto ng isang patakaran. At dahil hindi kayang gumalaw ng mabilis ang China, sila ang tuluyang tatamaan ng epekto ng trade war na ito. Ngayon, hindi ito biglaang mangyayari. Hindi ito epekto ng isang araw. Pero sa paglipas ng panahon, unti-unti itong mararamdaman hanggang sa tuluyan silang lamunin ng krisis. At dahil alam ng CCP ang realidad na to, sinusubukan nila ngayong kontrolin ang narrative. Kung mapapansin mo, pinapadala nila ang mga tagapagsalita nila sa US television para kumbinsihin tayong kayang mabuhay ng China kahit wala ang Amerika. Pero ang totoo, hindi nila kayang harapin ang negosasyon na mukhang desperado sila. Dahil kapag nakita ng mamamayang Chinese na mahina ang liderato, mawawalan sila ng kontrol. Kaya ang ginagawa nila ngayon, puro yabang, puro propaganda. Gaya nitong linyang binitawan ng isa sa kanilang tagapagsalita. Handa ang China na lumaban hanggang dulo. Malaki ang mundo, hindi lang ang Amerika ang merkado. Kung gusto ng US na putulin ang koneksyon sa China, sige, nawalan kami ng 15% ng export, hindi kami apektado. 5,000 taon na kaming nabubuhay bilang bansa, wala pa ang Amerika noon. At kahit mawala sila ngayon, magtatagal pa rin kami ng panibagong 5,000 taon. Pero ang mas nakakainis, ang taong nagsabi nito, yung supposedly neutral na panauhin sa interview, halatang nagsasalita lang ng kung anong gusto ng CCP. Nung tinanong siya kung may kaya ba siyang i-criticize tungkol sa Chinese president, wala siyang masagot. Literal, wala kahit isang puna. Doon pa lang makikita mo na, ganito kalalim ang takot sa ilalim ng CCP. Walang pwedeng kumuwestiyon, walang pwedeng magsalita ng laban. Kahit abogado pa sila, tahimik, takot, tapos pilit niyang kinumpara ang sistema ng China sa demokrasya sa UK. Sinasabing pareho lang. Pero ang tanong, ilang kandidato ba ang nasa balota sa China? Ilan ang pwedeng tumakbo laban sa leader nila? Wala. Kahit sa UK may monarkiya, ang mga tao ay pwedeng magprotesta, pwedeng magsalita, pwedeng pumuna. Pwede ka pang magpiket sa harap ng Buckingham Palace kung gusto mo tanggalin si King Charles. Pero sa China, kahit simpleng placard bawal. Ito ang tunay na larawan ng gobyernong takot sa sarili niyang mamamayan, takot sa katotohanan. Habang tumitindi ang banggaan ng China at Amerika sa usaping pang-ekonomiya, unti-unti ring lumilitaw ang mga bitak sa loob ng mismong sistema ng China. Hindi na lang ito simpleng trade war. Isa na itong matinding krisis na sumasaklaw sa hanapbuhay, edukasyon, kaisipan at kabuhayan ng milyon-milyong mamamayan. Mental health crisis sa kabataan. Sa mga lungsod tulad ng Shanghai, Beijing at Guangzhou, napapansin ang patuloy na pagtaas ng kaso ng depresyon sa mga kabataan. Lumalala ang pressure sa mga estudyante at bagong graduate, pero kakaunti ang oportunidad. Sa kabila ng kanilang pagsusumikap, hindi sapat ang koneksyon o guanxi upang makapasok sa disenteng trabaho. Dahil dito maraming kabataan ang pinipiling manahimik na lang sa bahay, hindi naghahanap ng trabaho at umaasa na lamang sa pamilya. Ang ganitong uri ng sitwasyon ay hindi bunga ng katamaran, kundi ng sistemang hindi nagbibigay ng patas na laban para sa lahat. Lying flat movement at tahimik na pagtutol. Lumaganap ang kilusang tinatawag na lying flat o tangping. Isang uri ng tahimik na protesta kung saan ang mga kabataan ay sadyang hindi na nagpapakahirap umangat sa lipunan. Pinipili na lang nilang mamuhay ng simple, umiwas sa karera at tanggapin na hindi pantay ang laban. Ang ganitong ideolohiya ay naging popular sa mga pagod na kabataan. Nawalan na sila ng tiwala sa kinabukasan. Sa halip na makipagsabayan sa walang katapusang kompetisyon, pinili nilang umatras, isang senyales ng matinding pagod at desilusyon sa sistema. Pagkontrol sa edukasyon.
Kasabay ng pagbagsak ng ekonomiya, mas pinalawak pa ng pamahalaan ang kontrol sa edukasyon. Hindi na lang ito pagtuturo ng asignatura. Ginagamit na rin ang silid-aralan bilang kasangkapan ng propaganda. Itinuturo sa mga estudyante na ang sistema ng China ang pinakamahusay sa mundo, habang inilalabas na kontrabida ang mga bansang katulad ng Amerika. Sa mga textbook sa iba't ibang antas ng edukasyon, isinasama na ang mga araling nagtutulak ng sobrang nasyonalismo. Ipinapakita ang mga banyagang bansa bilang mapang-api at ang gobyerno bilang laging tama. Sa ganitong paraan, unti-unting hinuhubog ang kaisipan ng kabataan na hindi dapat questionin ang Estado. Matinding surveillance sa mamamayan. Habang abala ang pamahalaan sa pakikipaglaban sa labas ng bansa, patuloy naman ang lihim na pagbabantay sa loob. Sa ilalim ng social credit system, minomonitor ang bawat kilos ng mga mamamayan mula sa kanilang binibili online hanggang sa mga pinupuntahang lugar. Ang mga may mababang credit score ay pinaparusahan sa maraming paraan. Hindi pinapayagang mag-book ng flight o tren, hindi nakakautang, at minsan ay hindi pinapayagang mag-aral sa mas mataas na institusyon. Unti-unting tinatanggalan ng kalayaan ang mga mamamayan, hindi sa dahas, kundi sa teknolohiya, manipulasyon sa unemployment data. Ipinagmamalaki ng mga opisyal ang mababang unemployment rate. Ngunit sa kabila ng kanilang pahayag, ang aktwal na bilang ng walang trabaho ay mas mataas kaysa sa inaamin. Kasama sa employed status ang mga unpaid intern, part-timers at mga taong may trabaho sa papel lang. Sa realidad, maraming kabataan ang tambay sa bahay, naghihintay ng oportunidad na hindi dumarating. Marami rin sa kanila ang napipilitang pumasok sa trabaho kahit walang sahod para lang hindi masabing tamad. Pagbagsak ng real estate sector, dating simbolo ng tagumpay at seguridad ang pagkakaroon ng bahay. Ngunit ngayon, libo-libong residential units sa buong China ang nakatiwangwang. Maraming mamimili ang bayad na ng buo pero hindi pa rin natatapos ang kanilang mga tirahan. Ang mga higanting kumpanya sa real estate tulad ng Evergrande at Country Garden ay nalubog sa utang. Maraming proyekto ang natigil habang ang mga kontraktor at manggagawa ay hindi na rin sumasahod. Naging dahilan ito ng malawakang pagkalugi at kawalang tiwala sa buong sektor. Paglayas ng mga dayuhang negosyo. Dahil sa kawalan ng transparency at pabigla-biglang regulasyon, tuluyan nang lumalayo ang mga dayuhang mamumuhunan sa China. Mula noong 2022, daan-daang kumpanya ang lumipat ng operasyon sa ibang bansa. Mas pinipili ngayon ng mga multinational companies ang Vietnam, India at iba pang emerging markets. Hindi na nila kayang tiisin ng sobrang kontrol ng gobyerno at ang hindi tiyak na kinabukasan sa loob ng Chinese market, internet censorship at suppression. Habang dumarami ang hindi kontento sa kalagayan, lalong hinigpitan ng censorship sa internet. Maraming keywords at hashtags ang automatikong nabablock, lalo na kung may kaugnayan sa kahirapan, protesta o kritisismo sa gobyerno. Ang mga content creator na nagpapahayag ng opinyon ay nawawala na lang bigla sa platform. Ang paggamit ng VPN ay naging mas delikado at ilang netizens na rin ang naaresto dahil sa simpleng pag-comment ng negatibo tungkol sa ekonomiya o pamahalaan. Pagkalat ng illegal labor markets. Dahil sa kawalan ng formal na trabaho, umusbong ang underground labor market sa maraming lungsod. Sa mga sulok ng Shenzhen at Chengdu, makakakita ng mga impormal na pamilihan ng trabaho kung saan arawan ng bayad, walang kontrata, walang benepisyo at walang seguridad. Maraming manggagawa ang pumapasok sa mabibigat na trabaho kapalit ng maliit na sahod, walang insurance at walang proteksyon kung sakaling maaksidente. Ito ang naging huling takbuhan ng mga taong nawalan ng pag-asa sa legal na sistema ng ekonomiya. Pagkawala ng tiwala sa kinabukasan, habang patuloy ang CCP sa pagpapalakas ng imahe nito sa labas, sa loob ng bansa ay lumalalim ang krisis sa moralidad at pananampalataya ng mamamayan sa kanilang sistema. Unti-unti, bumababa ang tiwala sa gobyerno, sa media at maging sa ekonomiya. Hindi na sapat ang propaganda para patahimikin ang galit. Habang sinisikap ng Estado na kontrolin ang lahat, dumarami ang tahimik na pagtutol, pag-iwas sa pakikilahok at tuluyang paglayo sa ideolohiya ng pamahalaan.